Ang National Rally for Peace ng Iglesia ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang sektor at mga individual. Yung iba ay papuri at pagbati at pasasalamat dahil nagawa ng Iglesia yung hindi nila kayang gawin. Marahil ay dahil sa walang mangunguna sa kanila o dahil sa kakulangan ng makinarya at infrastruktura. Yung iba ay lihim naman na nainggit dahil wala silang ka-chance-chance na i-duplicate o gawin ang gayong napakalaking rally na sabay-sabay na ginawa sa 13 mga lugar nationwide. Marami ring komento at usap-usapan sa tabi-tabi, eske-eskenita, lalo naman sa social media. Ang negatibo naman, iba ang kanilang nakita at syempre ay iba ang naging interpretasyon nila. At konklusyon, depende sa kung saan at kung kaninong kampo sila nakabase. Sa episode na ito ay kikilatisin natin kung ano ang katalinuhan, kamangmangan ng ilan sa pagkilos na ito. Ang Saligang Batas ng Pilipinas ay tumitiyak at pumoprotekta sa malaya at payapang pagpapahayag ng damdamin, saloobin, hinaing ng mga mamamayan. Ito ay ini-encourage pa ng mga normal mag-isip na mga namumuno sa bayan para kanilang mapakinggan ang opinyon at suhestyon ng kanilang mga nasasakupan. Kapag ito ay ginawa ng isang tao, grupo ng tao, organisasyon, samahang pangrelihiyon man o hindi sa pamamagitan ng limbawa ng pagkilos, o rally, nasyonal man o lokal, ay nagpapakita ito ng malusog na ugnayan sa pagitan ng namumuno at mga pinamumunuan o mga mamamayan. Ang gagawa nito ay nagpapakita ng katalinuhan. Sa kabilang banda, kamangmanga naman kapag walang ginawang hakbang ang mga mamamayan at nanahimik na lamang. Imbis na gumawa ng kaguluhan at maghasik ng takot sa iba, ay idinaan ang pagkilos na ito sa isang mapayapang pamamaraan. Ito ay isang katalinuhan. Yung hindi ka nag-iwan ng kalat sa lugar kung saan isinagawa ang pagkilos ay isang katalinuhan. Yung ang leader ninyo o pamunuan ay hinikayat ang mga dumalo na maging disiplinado at gawin lamang kung ano ang kailangan ay isang katalinuhan. Yung mga dumalo ay sumunod sa tuntunin ng kagandahang asal ng isang responsableng mamamayan sa pamamagitan ng hindi pagsira ng anumang infrastruktura sa lugar at ang hindi pagsunog ng anuman gaya ng effigy na nakasisira sa kalikasan at sa kalusugan ay isang katalinuhan. Yung mapakilos mo ang halos 2 milyong tao na dumalo at nasa 13 lugar pa na para bagang sila'y magkakasama rin sa iisang lugar ay isang katalinuhan. Yung hindi sinamantala ng milyon-milyong nagrally ang pagkakataong manatili ng matagal sa lugar, nandun na rin lang sila eh. Paano sila mapapaalis doon libang gamitan ng dahas? Kundi bagkus ay kusang nag-alisan at payapang nag-disperse ay isang katalinuhan. Ganyan ang naganap sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ang kabuuan ng pagkilos ay naging mapayapa. Walang naging aberya. Sumunod sa takdang oras batay sa permit na bigay sa kanila. Payapa ang pagdating at pag-alis sa lugar na ipahatid ang mensahe. Mensahe batay sa deklarasyon ng Iglesia sa kung ano ang dahilan ng kanilang pagkilos. Mababasa rin ang mga ito sa dalang streamers at placards ng kapatiran. Malinaw, direct to the point, simple. Ang matalinong tao ay may naunawaan. Yumuko, ipinikit ang mga mata at umusal ng dalangin para sa kapayapaan, para sa bansa. Ang ilan naman ay naghasik sa social media ng kanilang kamangmangan at kahangalan tungkol dito. Narito ang ilan. Number 1, magulo na ba daw kaya kailangang mag-rally para sa kapayapaan? Wala raw siyang alam na nagkakagulo na sa Pilipinas.
Ang gusto yata ng nagkomento nito ay mag-civil war muna ang mga mamamayan at sa gitna ng gulo, ng confusion, ay doon na lang isagawa ang rally. Habang nagpapatayan na ang mga Pilipino, ay doon na lamang isagawa ang rally at isigaw ang kapayapaan. Habang lugmok na ang bayan dahil sa malalalang problema na hindi inatupag ng mga lider ng bansa, ay tsaka na lang mag-rally at humingi ng kapayapaan. May nalimutan ang nagbigay ng gayong komento. Ang rally ng INC kung susuriin at magpapakatalino lamang yung magsusuri ay preventive kung tutuusin. Pigilan ang anumang gulo na pwedeng mangyari. Kung gulo ang kahihinatnan ng impeachment, bakit ito gagawin? Isa pa, nakakainggit yung nag-comment dahil hindi siya apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi siya apektado ng malalalang problema ng bansa natin na dapat unahing atupagin ng mga nasa gobyerno. Hindi siya apektado ng bangayan ng mga lider politikal ng bansa natin na nagmumurahan na sa isa't isa. Nagbabatuhan ng putik ang pare-parehong madudungis. Wow! Kulang na lang ay magpang-abot at magkasubukan ng pagkalalaki at pagkababae kagaya ng mga barbaro at walang pinag-aralan habang pinapanood ng mga gutom at tulirong mamamayan. Napakaswerte no nag-comment, hindi siya apektado ng lahat ng yon. Ang alam ko, kahit ang mayayaman at nakatira siyempre sa mga exclusive na mga subdivision, ay apektado rin Apektado ng political chaos sa bansa natin. Saan kaya nakatira yung nag-comment? Baka sa buwan. Number 2, sana daw ay sa loob na lang ng kapilya nag-rally ang INC para wala silang naistorbo na ibang tao. Pasintabi po sa nagkomento nito, wala kayong sense of respect sa sambahan. Simbahan, kapilya o templo, anuman ang tawag nyo sa building kung saan kayo nag-gather religiously. Hindi po ako magtataka kung ang sambahan o simbahan nyo, simbahan ng relihiyon nyo ay dugyot at hindi deserving na tawaging bahay ng Diyos. Iyan kaya ang dahilan kung bakit ang sambahan o simbahan na dapat sana ay mga salita ng Diyos ang pinag-aaralan, ay mga politiko ang nasa pulpito at mga usaping politikal na pabor sa kanya ang sermon. Sa halip na pagsamba at pananalangin, pagninilay, pag-aawitan, ay wala nang kaugnayan sa Diyos ang ginagawa rito. Sa halip na aral ng pagkakaisa at kapayapaan sa kapwa, ay personal na agenda na ng mga politikong hangal ang naririnig ng mga mananamba. Anong klasing sambahan yan? Anong klasing simbahan yan pagka ganyan? Nakikita nyo po ba? Di po ba totoo? Nagtataka ako sa pari, bakit pinayagan niya ito na mangyari? Sa bagay, noon pa man, nangyayari na ito. Hindi pa rin natututo hanggang ngayon. Ano ang kinalaman ng isang tao sa gawaing panlangit? Politika ang nasa kokote nito. Hindi katakataka na maraming parokyano dati ang ayaw na magsimba, lalo na't may ganitong alien sa pulpito, Sus Mariusep. Number 3, katulad na komento, sana raw ay sa bahay na lang sila para hindi sila nakaistorbo sa kalsada. Pambira, ngayon lang ako nakarinig ng rally na sa loob ng pamamahay gagawin, Sus Mariusep. Una, ano ba ang ibig sabihin ng rally? Ito ay isang sama-samang pagkilos ng mga tao na naglalayong maipahatid sa kinauukulan ang kanilang hinaing at mga kagaya nito. At ito ay isinasagawa sa maluluwang, sa mga gitnang bayan, para kita kayo ng mga tao, halimbawa sa plaza. Paano mo maipararating sa gobyerno o sa kinauukulan halimbawa ang hinaing ninyo kung sa pamamahay ninyo kayo magrarally? May ganon ang gustong sabihin nung nag-comment. Komentong hindi pinag-isipan at bunga ng kamangmangan. Pasensya na dun sa nag-comment. Katawa-tawa po kayo Kayo, ano ang maiisip po ninyo mga kababayan?
Pagka nakakita kayo ng tao o mga tao na may hawak na placards at streamers sa loob ng bahay nila, sa bahay niya, at nang tanungin nyo ay nagrarally raw sila para malaman ng gobyerno ang daing nila. Di ba't iisipin ninyo na may diferensya? Baliw ang taong yun. Matalino po ba yun? Mangmang po at hangal ang tawag doon. Ano ba naman? Magkokomento lang. May masabi lang. Naku po, nasaan na ang common sense? Gaano na ba ito kamahal ngayon? Slightly used na rin ba, gaya ni Epipanya, yung palamurang lamang lupa na wanted ng batas dahil sa kasong may kinalaman sa pera? Number 4, hakot pa more. Naghakot daw ang kapatiran kaya maraming pumunta sa rally. Aro, Diyos ko. Yung salita niya ay sumampal sa kanya. Katunayan, maraming nagreklamo nung nagsagawa sila ng pro-impeachment rally. Nagreklamo ang mga hindi nabayaran. Napanood niyo po ba yon? Yung ini-interview sila? Kawawa naman, matatanda na yung iba eh. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwing nagre-reklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano ba pangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukurain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Yan ang hakot. Mangangako ka ng bayad o anumang kapalit kapag sumama ka. Yan ang hakot. Ang sakit no, dun sa nag-comment. Mahapdi ang katotohanan. Bintang mo, sampal sa'yo. Akala siguro nung nag-comment ay gawain din ng INC ang gawain niya o nila. Ikaw ba ang maghakot ng taong hindi alam ang dahilan bakit sila nandun? Hakot ang tawag, wala nang iba pa. Nung tinanong, parang basang sisiw na namimilipit kung paano sasagot. Ang natatandaan lang nila ay yung presyo. Kung bakit sila nandoon. Yung dahilan, ba't sila nandun? Nako, hindi nila alam. Alam nyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing. Hindi nyo alam? Ay, ba't po kayo naandito? Sila mo na, boss. Nagutom pa eh. Nagutom pa. Ang tanong, nangyari ba yan sa National Rally for Peace ng INC noong January 13? May nagreklamo po ba na hindi nabayaran yung mga pumunta doon? May nagsabi ba na hindi nila alam kung bakit sila nandun? Ingat tayo sa pagkomento. Madadaganan tayo ng mga maligno natin sa katawan. Ang totoo po, baka di po ninyo alam. Limitado pa pala. Eto nitong huli ko lang nalaman na limitado pa pala ang bilang ng kapatiran na pinayagang sumama sa rally. Limitado? Yung halos 2 milyon na yon sa 13 lugar. Limitado pa yon. Paano kung pinayagang sumama lahat ng kapatiran? Dinalunod ang Maynila, particularly sa dami ng taong darating. Isa pa, paano mo hahakutin yung taga-ibang relihiyon at samahan na sumama doon? Paano po? Sige nga po. Kung hinakot sila, ay tiyak na sumigaw na ng hakot yun sa TV at sa social media. Gaya nga ng ginawa ng mga hakot na sumama sa pro-impeachment rally nitong January 31. Number 5, bagyuhin daw sana ang rally. Aray, ano ba naman ito? Si Manong o si Manang, sino ka man. Be careful what you wish for. What if, eto po what if nangyari ang wish nyo at nandun pala ang anak mo, magulang o sino mang mahal mo sa buhay, dinasama silang napahamak doon. What if lumubog yung lugar na yon dahil sa lakas ng ulan at bagyong may malakas ding hangin? Di ka ba madadamay? Sabihin ng hindi dahil malayo ka sa lugar. Magiging masaya ka ba sa dami ng madidisgrasya? Pag masaya ka, selfish ka, makasarili. Ingat po sa karma ang nag-comment nito. Ang INC bilang paghahanda ay nagsagawa ng mga pananalangin. Nagpanata raw sila. Ang laman ng prayer nila ay maging maayos ang rally, maligtas sila at ang sinuman sa anumang sakuna. Maging matagumpay. Narinig yon ng Diyos. Hindi lang narinig, dininig ng Diyos yung panalangin. Ang Diyos ay makatarungan, makatwiran. Binigay niya yung hinihinging mabuti sa panalangin ng kapatiran. Eto lang yan para maintindihan nung nag-comment. Ang weather forecast noong January 13
ay magiging maulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin nyo ang Pag-asa. Yon ang kanilang weather forecast nung date na yon, January 13. Inaasahan ang pagbuhos ng ulan sa madaling salita. O alam po ba ninyo ang nangyari? Alam nyo naman eh. Umambon ng sandali, yun lang. Makulimlim, nakatakip ang mga ulap sa sinag ng araw, masarap sa balat, masarap sa pakiramdam, napakaganda ng panahon, ideal sa malaking pagtitipon gaya ng rally. Kahit alam ng Diyos dahil narinig niya ang sinabi nung nag-comment at nakita niya yon sa puso nung nag-comment na sana daw bagyuhin ang mga taong nandoon. Paano kung ikaw naman, eto yan paano kung ikaw naman ang manalangin ng mabuti? Kunwari ay nananalangin ka na pagalingin sana sa malalang sakit ang asawa mo, magulang o anak kaya. Ano sa palagay mo? Kayo po, mga kababayan, ano po sa palagay ninyo? Ang ganitong tao ba ay may lakas pa ng loob na hingin sa Diyos yung mabuti na gusto niya para sa pamilya niya? Yung milyon-milyong dumalo sa rally, gusto niya madisgrasya Malilimutan ba ng Diyos yung sinabi niya? Yung naging wish niya na yung milyong nandun ay ulanin at bagyuhin sana? Ulit po, be careful what you wish for. Number 6, ang tunay na iglesia raw ay hindi nakikialam sa mga gawaing panlupa. Siyempre, ang tinarget nung nag-comment dyan ay yung rally ng INC. Pinag-uusapan natin noong January 13. Ito ang tanong, sa anong batas ng Diyos nakalagay na kapag nagkatipon ang mga mamamayan, halimbawa nagrally, ay nangangahulugan iyon ng pakikialam sa gawaing panlupa? Gusto niya kasing palabasin na hindi gawaing makalangit o panlangit yung magrally. Sa anong berso ng Biblia yon mababasa? Nangangahulugan ba na kapag nagrally ang mga kumikilala sa tunay na Diyos, ay pagtalikod na yon sa Kanya? Pagtatakwil na yon sa Diyos at pagyakap na sa gawaing hindi panlangit? Mali kasi ang gamit sa berso nung nag-comment. Dapat niyang maintindihan na hindi lahat ng ginagawa natin sa lupa, bagamat nasa lupa tayo, ay gawaing panlupa na lahat. May mga ginagawa tayo dito sa lupa na maikakategoryang gawaing panlangit. Halimbawa, pag-aasawa. Gawain dito sa lupa yan. Bakit po? Dito lang naman kasi may pagkakataong mag-asawa ang tao, di po ba? Dahil sa langit, walang pag-aasawahan. Pero yung pag-aasawa ay maikakategorya sa dalawang uri. Makalupa o makalangit, di po ba? Kailan magiging makalupa ang pag-aasawa kung iisipin po natin kung pakasusuriin ng bukasang isipan? Kung mali ang paraan ng pag-aasawa at hindi ayon sa batas ng Diyos, may tawag nga dyan makalaman, gawain ng laman, makalupa, hindi makalangit. Ganun po yun Halimbawa dyan, yung nagsama bilang mag-asawa, hindi naman kasal. O kaya, nagpakasal, yung magkaparehong lalaki, magkaparehong babae. Yan yung makalupang gawain, hindi makalangit dahil labag sa batas ng Diyos. Huwag namang magagalit po yung tatamaan. Alin namang pag-aasawa ang makalangit, di yung ayon sa prinsipyo o batas ng Diyos, makalangit yun, bagamat dito sa lupa isinagawa. Ganun po yan Ganun dapat unawain ang ganitong mga pinag-uusapan Marami pang halimbawa yan Halimbawa, pag-aaral, pwedeng maging daan at magamit sa pagpapaunlad ng relasyon o pagkakilala sa Diyos. Makalangit na gawain yan. Pag ginamit mo sa masama, yung pinag-aralan mo at natutunan, ay panlupa na yan o makalupa. Yung pagtatrabaho, kung sa masama ginagamit, nandaraya halimbawa, ano pa tawag dyan? Panlupa, makalupa. Pero pag ginawa yan at ginamit sa kabutihan, panlangit na gawain po yan Pagboto, nakalagay sa Biblia, magkaroon kayo ng iisang paghatol, panlangit na gawain. O subukan yung magkanya-kanya kayo, benta mo boto mo, magpatayan pa, ano tawag po doon? Makalupa. Pagsasalita, baka mura ka ng mura,
Hindi makalangit yan. Pang-impyerno yung bunganga mo, Epipanya. Pakikitungo sa magulang, bastos ka at walang respeto, panlupa at makalupang gawain. Pero, sinunod mo yung aral ng Diyos na pag-ibig sa magulang, makalangit na gawain yan. Paggamit ng social media, sinang-ayunan mo at nilike yung gumagawa at nagpo-post ng masama, makalupang gawain yon. Pero, dinisiplina mo ang sarili mo at ginamit mo ang social media para lalong matuto ng katwiran at ng tama, makalangit na gawain ang tawag dyan. Yung pagsamba mismo, sino ba ang sinasamba mo? Kung ang sinasamba mo ay hindi tunay na Diyos, makalupa yan. Ito naman ang ilang sertipikadong panlupa, makalupang gawain, pagsusugal, paglalasing, paglaban sa gobyerno, paglapastangan sa mga umiiral na batas ng pamahalaan, lalo na sa saligang batas, lalo't hindi naman labag sa batas ng Diyos. Pagpapakalat ng fake news, paghahasik ng takot sa mamamayan, pananawagan ng pagkakawatak-watak, panunulsol na gumawa ng masama. O ilang halimbawa lang po yan. Baka naman hindi pa yan naintindihan nung nagkomento. Ganito na lang para sa'yo. Anumang gawain na makakaagaw ng iyong pagmamahal at pagsunod mo sa Diyos ay gawaing panlupa o makalupa. Diyan ka pinagbabawalan ng Diyos na makibahagi o makialam. Mag-focus ka sa gawaing panlangit. O balikan naman natin yung rally na isinagawa sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Paano naman naging makalangit yon? Simple lang po yan. Number 1, bakit ba isinagawa yon? Gusto kaya ng Diyos yung dahilan ng pagsasagawa nun? Number 2, paano isinagawa yon? Number 3, nasunod ba yung polisiya o batas ng Diyos sa pagsasagawa nun? O sagutin po natin. Sagutin natin yung unang tanong na kung bakit isinagawa yon. Nasa streamers naman po, mababasa po ninyo . Nasa placards ng kapatiran, nasa tarpaulin, at isinigaw ng mga nagsalita sa entablado. Ano po yon? Kapayapaan, pagkakaisa, magkasundo yung mga lider ng bansa, unahing solusyonan at atupagin ang mga problema ng bansa, lalo na ang pangangailangan ng kapuspalad na mamamayan. Pagkakaisa, hindi mang isa. Ito ang tanong dyan. Ang mga yan ba ang gusto ng Diyos? Ano sa palagay po ninyo? Nakalagay sa Bible na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Lilitaw na nagamit pa ng Iglesia ni Cristo ang National Rally for Peace para isigaw nila sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang gusto ng Diyos. Ano ang tawag po doon? Makalangit na gawain. Ganun lang naman siya iintindihin kung bukas ang isip. O kailan naman po magiging makalupa ang rally na yon kung sakali? Kung baliktad na ang ginawa at hiniling ng INC, kung isinigaw na nila doon, napalitan na ang gobyerno at kung ano-ano pa, manghikayat na ng kaguluhan, panglupa na po yun kung atin pong susuriin. Pangalawang tanong, paano isinagawa yung rally? Kayo ang saksi. Ginawa ito sa napakamapayapang pamamaraan. Hindi gumamit ng violence ang INC. Masaya ang mga dumalo. Parang nagpipiknik . Nasunod yung batas ng Diyos na gawing may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Nasagot na rin yan yung pangatlong tanong. Dinatnang malinis ang lugar kung saan sila nagrally. Iniwan nila na mas malinis pa. Saan ka pa? Parang walang nagrally . Subukan yung iba ang gumawa niyan. Parang war zone na iiwan yung dinatna nilang lugar. Iilang piraso ang nagrally. Nako, yung iniwang lugar, parang dinaanan ng pagkalalakas ng mga bagyo. Eto pa, bakit napilitan ng INC na pangunahan ng National Rally for Peace? Para maging malaya at ligtas sa anumang gulo ang ginagawa nilang pagsamba, gathering, pananalangin, paglilingkod at iba pang gawain nila sa iglesia. Kaya kung susuriin talaga natin, kung lalaliman po natin ang pag-aaral sa bagay na ito, lumilitaw na yung rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo
ay paraan pa nila para maipagpatuloy ang paglilingkod nila sa Panginoon Diyos na kinikilala nila. Ganyan po yan pagka ating pinag-aralan Hindi na nila hinintay na magkagulo pa tayo at mawalan sila ng kapayapaan sa mga obligasyon nila bilang Iglesia ni Kristo. Kapag inatupag ng gobyerno at nasolusyonan ang mga malalalang problema ng bansa, ay magiging maayos din at maalwan ang bansa natin. Uunlad, makikinabang ang lahat, pati ang iglesia, pati ang kapatiran. Yun nga ang dalangin nila lagi, na ang bansa natin ay maging maayos para pakinabangan din ng kapatiran. Kaya kumilos sila, nagpakatalino sila, pinakilos ang kapatiran. Kailangan nilang manguna sa ganung gawain. May nanguna bang iba? Wala. Kaya nga sila pinasalamatan at pinuri ng ibang mga tao na hindi nila kaanib. Sino ang nabigyan ng kasiyahan sa ganung pangyayari? Ang Diyos po, dahil gusto ng Diyos na maging mapayapa ang mga nilalang niya. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away. Pinupuksa niya ang mga gumagawa ng kaguluhan, pagkakabahabahagi. Kaya warning, sa ang gusto ay yung kabaliktaran ng hiniling ng INC na kapayapaan. Baka kayo pagluray-luray ng langit. Ano po ang laban ninyo? Sige nga po. Baka naman may mag-comment dyan o mag-react. Walang kinalaman ang Diyos sa rally. Ganon. Sige po, hintayin po ninyo na ang Diyos mismo ang magsabi sa inyo sa kalaliman ng gabi ng buhay ninyo. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit.